meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta. To what extent will you pursue yung accountabilities naman ng lawmaker proponents? First on the Senate and secondly in the House. Kasi nga po, yun na lang ang kulang. Alam na natin yung modus, alam na natin yung mga kasabwat doon sa alleged kasabwat doon sa DPWH, sa contractors. Yung accountability direction is towards na doon sa mga lawmaker proponents. So are you going to, number one, open the records of the BICAM to know who are the proponents? And number two, will you be recommending cases against fellow lawmakers, whether senators or congressmen? We'll always be guided by evidence. Ano? Kilala niyo naman ako, RJ. Ano? Kung masagasaan, masagasaan. Walang dapat santoy. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag-iimbestiga? Bakit pa tayo? Although, in aid of legislation, pero meron kaming isi-share namin sa executive branch, no? Whatever pieces of evidence na mag-gather para magamit, ma-put into good use. And again, yung pupurso namin yung sa WJ, yung lumabas sa pagdinig na allegation ni Bryce Hernandez na di umano, yung WJ magdadala o magdi-deliver ng obligasyon. Pag sinabing obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? So pupurso namin yon, and as we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? And kung idudugtong mo, lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Na although kung standalone, wala ka makukonclude. Pero kung may alegasyon na merong mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon, pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung petsa nung pagdalaw. This year, sir. And we found out also, this year, 2025, recently lang. And we also discovered, kasi pinatingnan ko agad, kasi binanggit ni Bryce Hernandez exact amount, nagbagsak di umano, and I'm saying this is just an allegation, di umano ni Senator Estrada sa Bulacan, doon sa first district man kung saan. So pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version, pero lumabas ito do sa after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yon na insert. Now, we would like to find out, kasi alam nyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwedeng matukoy. Ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Kasi kung walang record yon, paano matutukoy kung sino yung legislator, congressman man o senador na nag-insert o nag-amend? Walang record eh. Ang record lang dito is a piece of paper, whether toilet paper or yellow pad or yung stationery, minsan doon lang sinusulat. Ang may hawak nito, yung chairperson ng Finance Committee or yung Appropriations Committee chairman. Now, kung merong confirm na merong 355 million pesos na talagang nai-allocate para sa Bulacan. And we went further, meron ng 5 projects identified na na-award na, no? Out of the 355 million. Now, my team or my teams are checking
kung ano yung status ng mga at least 5 projects na yon na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. At titingnan namin sa ground ano yung status kasi baka pareho noong sa SIMS at saka sa IM na isang litrato lang yung ginamit na hindi gumagalaw yung dalawang tao, no? So titingnan natin yung kasi kung gano'n ang pattern sa First District Engineering Office ng Bulacan, posible na gano'n din ang ginawa dito sa kasi hindi pa naman sila nabubuko ng Mayo eh. 'Di ba? Ngayon lang naglabasan ito. Kung magre-remedyo naman sila, kaya I'm free to announce it to you, hindi nila kayang gawin yung kung halimbawa naghahabol sila. Ay subukan nila yung 2 days na makasingil sila ng 46%. No? Hindi kaya 'yon physically. That's a physical impossibility. So maghabol man sila, kaya naming unahan. Ika nga, kung ganun din ang pattern. Po ba ang Senado? And can we ask for a copy? Not yet. Ako, hindi ko pa rin nakita. It was just reported to me. Bago ikaw, RJ, ako muna. Pero invited siya sa next hearing, sir. Papasupin ako yung yung in charge sa CCTV rito. Para siya yung mag-testify na actually on this date, at this time. Kung saan pumunta. Ito yung, hindi. Makikita naman sa CCTV yun eh. Pero mas mainam na yung formally i-testify noong mismong operator ng CCTV kung saang opisina. Kailangan yun eh. Kasi kung CCTV alone, hindi mo mapagsilita yun eh. Pero may initial info kayo, sir, kung kaninong office ng Meron, senator? pero hindi validated eh. Kaya mas magandang tingnan na muna. Sir, will you be inviting Pinasecure ko na yung footage. It's a good thing that it happened last August 19. Kasi ang lifespan ng footage, 1 buwan eh. Yes. Kung inabot tayo halimbawa September 20 ngayon, Wala hindi na na. natin burado na yon. Sir, ipapatawag nyo rin po ba yung past chairman ng APRO or ng Finance? Interparliamentary courtesy. But yung Finance at least? Kasi Papag-usapan natin si Senator Grace po para ma-identify kung saan or kung sino yung nag-insert ng 355 billion na yun. Kasi established na natin na either sa Senate version or sa bicameral, sa BICAM, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB o sa House GAB. Ano? So, ganon. Okay. In your privileged speeches po kasi you also referred to cases in past budgets that were covered by past leaderships by SP Soto in his first SP and SP Subiri. Papatawag nyo rin po ba yung finance chair nung Tingnan panahon muna natin kung ano yung mag-uugnay bago tayo magpatawag. Kasi papatawag tayo para tayo namamana sa buwan. Which hand ang tawag doon? RG, kailangan maghanap muna tayo ng ebidensya na maliwanag para may basihan tayo para magpatawag. No, hindi lamang yung ebidensya kundi yung klarong ebidensya. Ang tawag ko nga doon, resibo. Hindi ako nagre-rely doon sa mga sabi ni barangay chairman. Sabi nitong si ganito, hindi po pwede yun eh. Kasi maski sino pwede magturo eh. Before Nympha and Daniel, sir, tama ba na ang maging coverage lang ng investigation tungkol sa anomalous flood control project ay from 2022 to 2025? Hindi. Dapat kasi ang halimbawa yung pagpunta sa casino nitong BGC Boys, nag-start sila 2015 eh. Ganun. So matagal na nangyayari ito, no? Pagkatapos yung nasundan namin yung at lalabas ito siguro pagka halimbawang may legal na pamamaraan na yung Anti-Money Laundering Council maglabas ng resulta ng kanilang pag-freeze ng accounts. Kung hindi ko sigurado kung confidential ito, kung classified material yon o hindi. Makikita naman natin doon yung takbo kung saan pinakamaraming transaksyon, halimbawa Diskaya, couple, ano? Kasi as far as I know, meron silang mag-asawa na separate bank accounts. Kung anong period lumobo yon, ibig sabihin doon sila na mayagpag. No? And makikita natin yon sa susunod na kabanata.